Naku po, mga kababayan, breaking news ito. Isang sikat na attorney naglabas na naman ng panibagong video patungkol nga itong mga kababayan sa ICI pa din at dito rin po sa ah, undersecretary ng DPWH na nag-resign lang kamakailan, no? At sabi dito ni attorney, mga kababayan, na nagpapalit lang tayo ng mga magnanakaw sa atin dito sa Pilipinas. So, pakinggan natin tong kanyang statement, mga kababayan, no? Talagang nakakahanga to si attorney. Ang galing niya magpaliwanag. Panoorin natin. No, October 17, 2025, naglabas po ng pahayag si Congressman Leviste. At sinasabi niya dito na ang mga bagong appoint ni Secretary Vince Dizon na kanyang team sa DPWH ay may mga kaugnayan sa mga contractors. Naku. At anong implikasyon ng revelasyon na ito sa gumugulong na sarsuela ng investigasyon dyan sa flood control projects? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito po muli si Attorney Mike Operario at magandang gabi sa inyong lahat. Kamakailan lamang ay naglabas nga po ng impormasyon si Congressman Leviste at sinabi niya dito na ang mga bagong appoint na mga tauhan ng DPWH na tinawag ni Vince Dizon na kanyang bagong team ay may mga kaugnayan di umano sa mga contractors. At isa na nga sa kanyang pinangalanan dyan ay si Yusek Ari Perez na although sa sumunod na interview niya, sinabi niya na ito ay mga sinabi lang din sa kanya. So, balit sa kanyang pagkakaalam, itong si Ari Perez ay mayroong mga issue tungkol sa procurement at mukhang siya ang ilalagay ni Vince Dizon sa procurement at sa bidding. Dahil sa impormasyon na ito na nilabas, ay agad-agad nag-file ng kanyang resignation itong si Yusek Ari Perez. Pero kanina lang may lumabas na muling bagong revelasyon itong si Congressman Leviste at sinabi niya na ang mga bagong undersecretaries or yung team ni Vince Dizon ay nakipagpulong sa mga contractors. Naku, grabe mga kababayan, no? Ibig sabihin yung mga pinalit din, no? Mga ano din sa contractors, mga kababayan. Ang fact na ito ay hindi tinanggi ni Vince Dizon at ang sinabi lang niya ay hindi naman daw ito illegal. It may be inappropriate pero hindi ito illegal. Well, Mr. Secretary, ang iyong departamento ngayon ay humaharap sa malalim na investigasyon dahil sa involvement nito sa mga nakawan na gamit ang mga contractors. At ngayon, kayo ay nakikipag-meeting sa kanila secretly. Yung bagong team mo, nakikipag-meeting dito sa mga contractors. Ang lahat ng nakawan na ito nangyari sa DPWH under the cloak of secrecy. Dahil nga itinatago ninyo at nagmi-meeting kayo hindi pa sa loob ng DPWH. You admitted that this happened outside of the DPWH. And all you can tell us is that it is not illegal. Hindi naman talaga illegal na makipag-usap. Pero, is it proper na gawin nyo yan sa panahon na ito na kayo ay iniimbestigahan sa maraming issue ng katiwalian? Tama. Palagay ko po, yung ordinaryong tao ay alam na ang kasagutan dyan. Mukhang hindi seryoso ang DPWH na resolbahin o tapusin ang sindikatong naghahari dyan sa loob ng inyong departamento. Nagpalit-palit kayo ng mga tao, pero mukhang ang mangyayari nito sa pananaw ng maraming Pilipino ngayon, nagpapalit lang tayo ng mga magnanakaw sa atin, pero tuloy pa rin ang ligaya ng mga magnanakaw. At ang pagpihit na ito ng investigasyon sa mga Duterte ay hindi rin nakakaligtas sa mata ng taong bayan. Pansin namin na ang DPWH mismo ang hinahanap na ngayon, ang kaugnayan di umano ni Diskaya sa mga Duterte doon sa flood control projects na nagkaroon sa Davao from 2016 up to 2022. Bagamat hindi yan ang inumpisahan ng investigasyon, ngayon ay papunta na doon at pinipilit na nila
itong investigasyon. At kahit na nagpunta sila sa Davao after the earthquake, wala naman silang nakita ang mga nasirang mga proyekto. Tama, wala naman nakita no? Yung inuna pa yung Davao, imbes dito sa Metro Manila Talagang nakakapaghalata mga kababayan, no? Na yung investigasyon ay talagang gusto nilang siraan ang mga Duterte. Kaso wala silang napala mga kababayan. Bagkos may mga lumalabas pero hindi naman sa Davao City. Bagkos sa Davao Oriental, Davao Occidental, pero sa Davao City wala silang makita kasi talagang mga pulido mga kababayan yung mga proyekto doon na kahit nga ang lindol ay hindi nakapigil mga kababayan, talagang halos walang nasira mga infrastruktura doon sa Davao City kahit na napakalakas ng lindol mga kababayan. Talagang nakakabilib. Ganon kapag walang corruption sa isang city at isang syudad mga kababayan. Talagang madadama nyo no na ganun katibay ang mga project sa Davao City. Tapos ng paglindol. At ang tinatanong si Vince Dizon tungkol dito, ang sabi na lang niya ay biyaya daw ito ng Diyos na hindi nagiba ang mga ito. Biyaya ba yan? O wala bang kinalaman dyan ang efficiency ng pagkakagawa ng mga proyekto na yan? Kitang-kita sa kanilang mga mukha na parang takot na takot silang purihin ang mga tamang gawa sapagkat ang kanilang misyon sa pagpunta sa Davao ay hanapin yung mga mali. Subalit, hanggang sa kasalukuyan, wala pa silang makita. Ang investigasyon ngayon ay pinipihit nila papunta na ngayon kay Bongo sa kanyang pamilya. Tapos na sila kay Cheese at kila Villanueva at kay Jinggoy. Nasira na nila yung mga tao. Ngayon, iba naman. Iba na namang pihit ng storya. At ito rin yung tinutulak na storya sa ombudsman. Papunta na lahat sa mga Duterte. Wala na yung pangalan ng mga congressman na binanggit ng mga Diskaya. Wala na yung mga detalye na ibinigay ni Orly Gutesa. At mukhang siya pa ang tinatakot na ngayon ay kakasuhan ng perjury. Yun ang nakakatakot guys, no? Talagang yung nangyaring investigasyon parang napunta na sa wala, no? Parang wala nang nakulong na malalaking isda, mga kababayan. Tapos nilihis na nila, mga kababayan. Tapos ngayon, kanina lang nagfile itong mga lefties ng nagfile kay BP Sara about sa confidential fund na naman, mga kababayan, 'di ba? Talagang nilalayo nila, tapos kinakasuhan din itong kakakaso lang kanina si Chavit Singson, mga kababayan, na nagsasalita din about patungkol dito sa flood control project. So talagang patatahimikin nila ang lahat para lang hindi na mapag-usapan itong issue sa flood control anomaly, mga kababayan. Di ba? Nakakabahala ito, nakaka-alarma ito para sa ating lahat, mga kababayan. Kayo, anong opinion nyo dito? Talagang nakakagalit yung mga nangyayaring ganito. Hirap ng sitwasyon ng Pilipinas sa kasalukuyan, kaya marami in the international community is perceiving the Philippines as one of the most corrupt dito sa mundo. In Southeast Asia, we are ranked as third most corrupt na bansa. In all of Asia, we are number 18 sa most corrupt. In terms of investor trust and confidence, among 180 countries, we are ranked 114. One being the highest in terms of investment confidence, and 180 being the lowest. We are in the bottom half. We are ranked 114. Makikita nyo dito na dahil sa mga issue nito ng katiwalian, ay mababa ang kumpiyansa ng mga investors sa atin. Pero, it appears as if the government doesn't really care. Wala silang pakialam na kahit na bumaba ang rating natin insofar as
corruption perception is concerned. All that is important to them is mapagtakpan lahat ng dapat pagtakpan. Noong pa man sinabi ko na walang patutunguhan itong investigasyon sa ICI. At ngayon, kitang-kita na natin. Nung makaraang araw lang ay nakita natin si Romualdez na nag-testify at kitang-kita ninyo, ibang-iba ang treatment sa kanya ng ICI. Inihatid pa siya dun sa labasan. At sa labas, he is flanked by the members of the ICI. Samantalang yung mga kontraktor, halos nagsisitakbo palabas doon sa ICI investigation. Something is really wrong. When even in terms of optics, o yung panglabas na larawan, wala nang pakialam ang gobyerno kung lumabas na parang very obvious na bias sila. Sapagkat ito ay pagpapakita na sila ay kumpiyansa sa kanilang kapangyarihan na hawak. It is this posturing of the government is reflective of a regime that doesn't care about the welfare of its people, about what the people think. They will do what they want, they will do what they can para ipagpatuloy ang kanilang mga sarili sa kapangyarihan and whatever it is that is happening in the Republic insofar as fiscal management is concerned. Mabuti na lang mayroon tayong mga batang mga congressman na mayroong tapang na ihayag ang mga katotohanan. At si Secretary Vince Dizon is turning out to be a disappointment for many people. But I am not disappointed. I knew this is going to happen. This is all but a show. Lahat ito ay palabas lang. They're trying to put in yung mga parang mukhang mga good guys para mag-conduct ng investigation. The truth of the matter is, this will get us nowhere. Hanggat ang mga taong nakaupo dyan ay sila ring mga may pakana ng pagnanakaw, huwag niyong asahang makakarating tayo sa hustisya at sa katotohanan. Pero we will not let go. Hindi kami naniniwala sa inyo, kayong mga nakaupo dyan sa administrasyon. People know exactly what is happening. But do not treat us like mushrooms. You feed us horseshits and you keep us in the dark. Matalino na si Escombro. Alam na namin kung sino sa inyo ang umutot talaga at alam namin kung anong ginagawa ninyo. Pero tayong lahat, patuloy tayong magmasid, patuloy tayong mag-engage. Let us let them know what we think. Pero sa ating pag-engage na yan, patuloy tayong magsipag-aral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. So ayun mga kababayan, no? Ang ganda ng paliwanag dito ulit ni Attorney Mike Operario patungkol nga dito sa nagpapalit lang tayo ng mga magnanakaw, di ba? Totoo naman mga kababayan. Buti na lang, totoo rin yung sinabi ni Attorney Mike na mayroon tayong mga kongresista na mga matatapang katulad ni Congressman Libiste tsaka ni Congressman Kiko Barsaga na inihahayag ang kanilang mga damdamin. Tapos ito rin si Congressman Libiste na ibinunyag itong mga tauhan ni Vince Dizon na connected nga sa mga contractors mga kababayan. Kaya buti talagang naagapan agad mga kababayan, nabisto agad. So ayun mga kababayan, anong komento nyo dito sa mga statement ni Attorney Mike Operario? So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po mga kababayan. So yun, malapit na tayo mag 400,000 subscribers. Sa mga bago dyan, pa-subscribe naman mga kababayan. Maraming salamat po.